Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang palasyo nagbigay na ng statement in response doon sa pahayag ni BP Sara na in case na may mangyaring masama kay BP Sara, kasi problema ang seguridad niya ngayon. Kung magurgor siya, sabi ng Vice Presidente, may kinausap na siyang tao na re-rest back din. Gurgurin din si tatlo yung binanggit niya, ang Presidente, ang First Lady at ang Speaker of the House. Ito, na nag-respond ang palasyo. Basahin ko statement from the Presidential Communications Office. Acting on the Vice President's clear and unequivocal statement that she had contacted an assassin to kill the President if an alleged plot against her succeeds. The Executive Secretary has referred this active threat to the Presidential Security Command for immediate proper action. Any threat to the life of the President must always be taken seriously, more so that this threat has been publicly revealed in clear and certain terms. So, umaksyon na po ang palasyo. Ibinigay na ang bagay na ito sa Presidential Security Command para sa kanilang kaukulang aksyon. Okay, anong basa nyo dito? Seryoso ba si BP Sara sa kanyang sinabi? Although, 2 beses niyang sinabi, no joke, hindi ako nagbibiro. Ako, ang basa ko dito is out of frustration. Kaya, out of galit lang. Kung may balak kang masama, bakit mo sasabihin? Bakit mo i-announce sa publiko? Ganun lang yun. So, ako, personal opinion ko lang ito. Hindi ako naniniwala na darating sa puntong iyon. Na magkakasakitan na sila. Ano lang ito? Frustration lang, dismayado lang si BP Sara sa mga pangyayari. Okay. Ang pinakamasakit na pangyayari ngayon yung cite in contempt lang ang kanyang kaibigan, si Atty. Lopez. Tapos binisita niya. Tapos nag-react ang House of Representatives. Biglang may committee order na ililipat si Atty. Lopez sa correctional, women's correctional. I believe ito yung kinagalit ni BP Sara. Na according to her, this is a very clear abuse of power. Okay, pati na rin si Senator Bato nagbigay na rin ng reaksyon tungkol nito. Unjustified, sabi niya. So, pakinggan natin itong statement ni Senator Bato. Sa anong pagsiyos sa mga nangyayari nito? Para sa akin, is this appropriate? Dahil yung tao na hindi pa man lang nagiging accused, no? Hindi pa napailan ng kaso, kung i-trade mo parang convictado na dadalhin mo sa women's correctional. Women's correctional facilities a place for convicted criminals. I've been the Director General of UPOR at alam ko kung ano sitwasyon dyan sa loob. Yan ay bulungan yan ng mga serving sentence, convicted felons serving sentence. Bakit mo ikulong doon yung isang babae, isang abogado na pinatawan lang ng citation for contempt? Ngayon, dadalhin mo na doon sa
facility for the convicted criminals is very unjustified para sa akin. Very unjustified. Magpakuntip-kuntip kayo ng tao tapos hindi ko kayang bantayan dyan sa inyong facility. Pero magkayong facility for contempt persons, di ba? For persons cited in contempt, you should have your own facility dyan sa Kongreso para bantayan ninyo. Bakit nyo dalhin doon? Okay lang sana kung doon dalhin sa Quezon City Police District detention, mga gano'n. Pero yung detention cell ng mga criminal, ay ng mga convicted criminals, that's the most for me na ikulong mo isang taong cited in contempt lang. Okay, sir, anong thoughts nyo sa mga nangyayari? So, ayan, nagsimula yan kagabi, yung kaguluhan kagabi. Biglang, according to Attorney Lopez, press con siya online na she was able to express pinarating niya ang kondisyon niya nangyayari sa loob ng kanyang selda sa mga media. So, ano na ito, viral na itong pasabog ni Attorney Lopez. May siyam na tao, mostly men, biglang pumasok sa kanyang detention cell. Tapos pilit na kinukuha ang kanyang cellphone. Mabuti na lang hindi nila nakuha. Tapos ang nangyari, doon na mayroon ng committee order, yung Committee on Good Government and Public Accountability, na bigla siya sa gitna ng gabi, bigla siyang i-transfer sa Women's Correctional Facility, yung under ito ng Bilibid. Hindi pumayag si Attorney Lopez. I have my rights, sabi niya. Umiiyak na siya. Alam ko yung karapatan ko. Hindi ako aalis sa lugar na ito. Hindi nyo ako madadala kahit saan. Yun. So yun ang tanong. Bakit mo ililipat ang isang tao na hindi naman convicted criminal, na contempt lang? Bakit mo ililipat sa kulungan ng mga convicts sa gitna ng gabi? Kaya ang mga media na nag-interview kay Attorney Lopez, nagtanong, hindi kaya nang dahil sa presence ni BP Sara sa House of Representatives, sa detention facility, hindi kaya gusto kayong paghiwalayin? Yun ang tanong ng media, yun ang hinala ng media. Hindi naman sinagot ng diretsahan ni Attorney Lopez. Sabi niya, basta alam ko ang karapatan ko, hindi ako papayag, hintayin ko ang aking abogado. So, walang nagawa ang mga tauhan ng House of Representatives. Hindi nila nailipat si Attorney Lopez sa correctional. Hanggang, yun na. So, makit na ang sumikip ang dibdib hanggang na-collapse. And then, napagkasunduan na dadalhin sa ospital. So, nung sumakay sila sa ambulansya, ang kagustuhan ng nanay ni Attorney Lopez dadalhin sa St. Luke's Hospital. Dinala ng mga pulis si Attorney Lopez sa sa Veterans Medical Center. Ano ba yan? Kaya nagreklamo si BP Sara na bakit kayong masunod? Ang trabaho nyo lang, sabi sa mga pulis, is i-secure nyo. Kung saan dadali ng pasyente, bahala ang doktor, bahala yung relatives ng pasyente, ang gusto, St. Luke's Hospital. So, from detention cell, dinala sa Veterans Medical Center, then from there, dinala. So, I believe ngayon, nasa St. Luke's Hospital si Attorney Lopez. So, maraming nagte-text sa akin ng mga subscribers ko na nakikisimpatya kay Attorney Lopez. May nagtatanong anong gagawin natin. Sabi ko, relax lang tayo. Magdasal.
walang gagawa ng alinmang hakbang na ano. I believe ma-resolbar pa rin ito. Kasi sina BP Sara, Senator ni Lopez, they're trying their best to cooperate. Ito lang kasi, nagsimula ang lahat nung biglang ilipat sa correctional facility itong si Atty. Lopez na kahina-hinala.